Sheriff Bisnar. Magandang hapon po. Sabi po nyo, kayo ay sheriff ng Regional Trial Court of Quezon City, Branch 216. Opo. Ilang taon na po kayong sheriff ng nasabing korte? Mula po ng 1994. 1994. So masasabi po natin na kayo ay nasa mga 16 years ng sheriff sa korting ito. Di po ba? Pwede na po. Oh. Salamat po. Maaari rin natin pong sabihin at kayo ay sasang-ayon sa akin na sa loob ng 16 years na pagiging sheriff po ninyo, kayo ay bihasa at alam na ninyo ang mga alituntunin at patakaran ng pagpapa-implement ng writ of execution. Hindi po ba? Hindi naman hubi isang besa pero marunong na po siguro. Ito pong pinag-uusapan natin ay ang Rule 39 ng Rules of Court. Di po ba? Opo. Ito pong writ of execution, mayroon po ba kayong kopya ng writ of execution marked as Exhibit 178 of the defendant? Meron po. Of the respondent. Ito pong writ of execution na pinirmahan ng judge ng korting ito, ay kayo ay inaatasan na ito ay implement, particularly ang award of civil damages sa dalawang kasong ito na ang total ay 500,000, hindi po ba? Opo. Now, Sheriff, tama rin po bang sabihin na, bago nyo i-implement ang writ of execution, ay kailangan ninyong i-familiarize at alamin ang mga nangyari bago ma-issue yung writ of execution sa records ng korte, hindi po ba? Sa akin po, yung kung ano pong inaatas sa akin ng writ of execution, yun lang po ang importante. Kanina po sa isang testigo ay inilabas ng prosecution ang isang motion to withdraw na ifinile ng dating abogado ni Jose Maria Basa III at yung kalakip doon sa motion to withdraw ay ang sulat ni Ana Basa sa abogado ng na Fortun Narvasan Salazar. Ipapakita ko po sa inyo, Sheriff. We admit the existence of the document, Your Honor. Tama po bang sabihin, Sheriff, na nalaman ninyo at... Sandali lang. Ano ang answer ng witness? Wala pong... Ipinapakita ko pala. I will ask the question now, Okay, Your Honor. go ahead. Tama po bang sabihin, Sheriff, na nalaman ninyo na ang pagkaka-file nitong motion to withdraw at ang kalakip na sulat ni Ana Basa sa korte na nagsasabi na ang kanyang tatay, isa sa mga akusado na pinagbabayad dito sa korting ito ng 500,000 piso ay patay na. Hindi po ba? Ngayon ko pa lang po nalaman to. Okay. Sheriff, kayo, sabi nyo kanina, kayo ay familiar sa alituntunin natin sa pag-i-implement ng writ of execution. Alam po ba ninyo ang Section 7, Rule 39 ng Rules of Court regarding execution in case of death of party? Ito po, babasahin ko sa inyo, particularly po yung section paragraph B. In case of death of the judgment obligor against his executor or administrator or successor in interest, if the judgment be for the recovery of real or personal property or for the enforcement of a lien thereon. Alam po ba ninyo ito? Nabasa ka na humisan, no? Ibig sabihin, Sheriff, na pag mayroon na kayong writ of execution at napag-alaman ninyo na ang akusado sa kasong ito ay namatay na, depende ang gagawin ninyo kung ang inuutos ng korte ay recovery of real property or personal property or for pinagbabayad siya ng sum of money. Hindi po ba? Opo. Hindi po ba, Sheriff, alam din ninyo na pag ang utos ng korte sa writ of execution ay pinagbabayad siya ng pera, kagaya sa korting ito, ng 500,000, hindi po ba pagpatay na ang akusado, hindi na po pwedeng implement ang writ of execution? Hindi ko, in this case po, hindi ko man alam na patayin natin.
Pero alam po ba ninyo na ang ipinag-uutos ng batas ng Rule 39 at ng Section 5, Rule 86 ng Rules of Court na pag ang utos, sabi ko nga sa inyo, pinagbabayad ng sum of money, ang writ of execution sa isang patay na ay hindi na dapat ginagawa. Hindi po ba? Alam po ninyo yan. Hindi ako po masyadong familiar doon. Akala ko po kanina, Sheriff, sabi ninyo, hindi kayo bihasa, pero sabi ninyo, marunong at nabasa ninyo naman na ang rules of court. Your Honor, I think counsel is arguing with the witness. The sheriff answered he did not know. Let the witness answer. Hindi ko nga ho alam yung tungkol sa rule na yun na... Hindi po ninyo alam. Wala pa pong pagkakataon na kayo ay na-issuehan ng writ of execution na ang isang party ay patay na. Sa pagkakatanda ko po, wala po. So ito ang unang pagkakataon ngayong nalaman nyo na si Jose Maria Basa III ay patay na bago ma-issue yung writ of execution. Ito ang unang pagkakataon. O ngayon ko pala po nalaman. Okay. Ngayon, itong rules of court po natin ay mayroon ding specific na section kung papaano natin i-implement ang isang tinatawag na judgment for money. At ito ay nakalagay sa section 9, di po ba? Opo. Okay. Bago po tayo pumunta dyan, hindi po ba, Sheriff, kayo po ay nag-issue ng Sheriff's Report sa mga ginawa po ninyo? Opo. At ito po ay dated March 16, 2012? Opo. Kailan nga po ba ninyo ginawa yung auction sale dito? 2003 po. 2003 at kayo ay nagbigay ng Sheriff's Report 2012. Ilang taon po ang nakaraan bago kayo nakagawa ng Sheriff's Report? Siyam po. Ipapakita ko po sa inyo ang Sheriff's Report certified through Xerox copy ni Attorney Lucita D. Masangkay Cristi. Your Honor, we admit the sheriff's report. We admit the date as well. Okay. We request that it be marked as our exhibit. Anong exhibit? 11C. 11T, Your Honor. Granted. May we likewise adopt the exhibit as Defense Exhibit 252, Your Honor. Granted. Sheriff, hindi po ba nakalagay dito sa ating rules of court? Ito po kasi ang ating, kumbaga, tawagin nating Biblia natin, mga abogado at mga sheriff. Hindi po ba nakalagay po dito sa sheriff's report, sa rules of court natin? At babasahin ko po para sa inyong benefit. Section 14, Return of Writ of Execution. The writ of execution shall be returnable to the court issuing it immediately after the judgment has been satisfied in part or in full. Hindi po ba ang itinatakda at ang inuutos sa inyo ng rules of court natin sa binasa ko ay immediately, whether partial or full, ang satisfaction? Opo. Ang 9 na taon po ba ay immediate, Sheriff? Kung pwede po ako magpaliwanag, May katungkulan po yan ng abogado ng depensa para kayo ay magpaliwanag. Salamat po, Sheriff. Yes, sir. Now, Sheriff, hindi po ba dito sa ating rules of court, pag meron kayong mga hindi ginawa na hindi ayon sa ating rules of court, kayo ay pwedeng makasuhan o mapagbayad. Ito po ay babasahin ko. Tatanungin ko lang po sa inyo kung alam nyo ito. Ito po ay ang Section 17, Penalty for selling without notice or removing or defacing notice. An officer selling without the notice prescribed by Section 15 of this rule shall be liable to pay punitive damages in the amount of 5,000 pesos to any person injured thereby, in addition to his actual damages, both to be recovered by motion in the same action. Ngayon, Sheriff, in connection dito sa binasa ko,
Sabi ninyo sa pamamagitan at sa pagsagot sa tanong ng abogado ng depensa, kayo ay nagposting. Opo. Sheriff, hindi po ba tama na sabihin natin ng lahat ng ating mga ginawa sa execution, di po dapat yan ay nakalagay sa ating sheriff's report? Opo. Dapat lahat, anumang detalye, dahil ito ay tinatakda ng ating revised rules of court, at ito ay napaka-importante dahil ang sinasabi ng mga desisyon ay dapat mandatorily complied all requirements of execution in order that the said execution and subsequent sale shall be valid. Hindi po ba dapat nandyan lahat sa inyong sheriff's report? Hindi po ba? Dapat po siguro, opo. Pakibasa nga po ninyo, 2 pahina ninyo na sheriff's report. Pakibasa po ninyo, tingnan po ninyo ang sheriff's report. Nandyan po, ibinigay ko sa inyo. Yung certified true copy. Self-support po. Opo. Meron po akong kopya. Hindi po ba, Sheriff, basahin po ninyong maigi, line by line, wala kayong sinasabi dyan sa Sheriff's report na kayo ay nagposting ng notice of sheriff sale ng mga nasabing shares of stocks? Hindi ko pa ako nailagay. Salamat po. So pinapaalahanan ko po kayo na kayo ay pwedeng maging liable ng punitive damages ng 5,000 and actual damages sa ginawa po ninyong pagbebenta na walang notice. At this juncture, Your Honor, with the kind permission of the Honorable Court, may we be referred most specifically with the section involved? We are trying to locate that any and all things that took place must be recorded in the sheriff's report. We accidentally enough, we had been teaching the subject. Counsel may do Ano ho bang section yun? No? Section 17, we cited Section 17 insofar as the punitive and actual damages, Your 39? Honor. Rule 39, Your Honor. Insofar as all matters taken up in the execution should be stated in the sheriff's report. And that is... where is the, with the permission of the court, where is that particular statement that the sheriff must have the counsel said 17. Rule 39, Section 17. Yes, Your Honor. We were trying to inform ourselves again of this Section 17. We see nothing to that effect. That's the basis of our observation. That the sheriff must include any and all acts performed by him. For instance, the posting of the notice and everything, which must be made immediately. We do not see that in... May we be allowed to read